zero. Tanggalin na natin ha. Sarap. Okay na yung sniper. Malakas pa. Tingnan, hindi ka bibitawan sa... Yun lang, lumiko yung truck. Buti na lang kita ko. Di ba nakita nyo? O kung basa yung kalsada nun, madulas. Ano kaya top speed ng brand new sniper? O sige, dapa tayo ha. Tingnan natin kung hanggang saan. Wow, ang laki oh. Wow. May pa-raffle din sila oh. Sumahid yung foot peg. Ito nga pala ang ating Yamaha Sniper 155R ABS. Ito yung unang-unang Yamaha Sniper na ginawang ABS. Isa lang yung kulay na available nila, matte black and gloss black. Tapos meron siyang silver na lettering para sa kanyang sticker. At ngayon ko pa lang siya gagamitin. Yung kanyang odometer, ayun na, naka-plastic pa, is 0. Tanggalin na natin ha. Sarap. Wala pa akong masyadong ginalaw sa kanya. Side mirror lang kasi gusto ko sporty yung dating. So ito nga pala yung TRC Racing side mirrors. Dalawa yung sniper ko ngayon. Yung isa 155R na hindi ABS version. Hindi lang ako nakapaghintay nung time na bumibili ako ng sniper, kaya bumili agad ako. Ang plano talaga, hintayin yung ABS version. Kaya nung lumabas, ayun. Bumili ka agad ako. Nagpa-reserve ka agad ako sa Guanzon, Villasis. Sa Pangasinan pa ako nakakuha. Gusto ko talaga to kasi pag panahon ng tag-ulan, no? Hindi ako magbibig bike nun. So, sniper gagamitin ko. Kaya lang gusto ko, meron siyang safety feature pa rin. Napaka-importante ng ABS sa motor dahil dalawa lang gulong nito. Pag dumulas yung harapan, tumba ka. Hindi naman natin masasabi, di ba? Tignan nyo, try natin dito sa lupa, no? Magbe-brake tayo ng sagad. Oh, di ba? Hindi siya nag-lock. Tingnan nyo. Oo, di ba? Yun ang gusto ko sa sniper na may ABS, no? Hindi kanya bibitawan sa alanganin. Kasi pag may biglang nangyari sa kalsada, talagang magpepreno ka, di ba? Paano kung lupa yung pinagprenuhan mo, di ba? Paano na? O kaya naman pagbasa yung espalto, di ba? Tsaka ang gusto ko naman sa sniper, kahit na may raider ako, is mas komportable yung riding position mo dito dahil mataas yung manibela. Pagdating sa suspension, okay naman, malambot. Hindi nga lang ganun kalambot yung upuan niya, pero compare sa mga competitor niya, okay na yung sniper. Malakas pa. Tingnan, hindi ka bibitawan sa... Yun lang, lumiko yung truck. Buti na lang kita ko. Di ba nakita nyo? O kung basa yung kalsada nun, madulas, bigla akong preno, di... Diba? Ang lakas niya oh. 4 pa lang yung odometer eh, no? Tapos 6 gear pa siya oh. Yun. Mas lalakas pa to kapag natapos na natin yung braking niya. Pero ay, pinapatakbo ko na siya ng sagad-sagad eh, no? Okay lang yun kasi meron naman siyang radiator, so hindi naman siya mag-overheat. Sa mga mahabang biyahe kagaya nito, hindi siya nakakangawit, no? Lalo na i-stock pa yung mga foot pegs niya. At wala naman akong planong palitan ng half shifter eh. Kasi more on long rides kasi itong ABS natin eh. Ano kaya top speed ng brand new sniper? O sige, dapa tayo ha. Tignan natin kung hanggang saan. 115. Sagad na ha. 116, 117, 119, 120, 121. So malaking epekto talaga pag nakadiretso ka at nakasubsob, no? Nasa hangin kasi. Pagdating kasi sa 6 gear, napakahina na lang ng torque.
or yung puwersa ng makina para i-push niya. So lumalaban kasi yung hangin, kaya pinipigilan niya yung pagtaas ng speed. But anyway, yung 121 mabilis na rin yun, no? Kasi magaan lang yung motor, hindi na advisable mag 200 to, baka lumutang ka na. So kaya nasa kahabaan nga pala tayo ng Olongapo Road. The reason why pupunta tayo na Bataan, dahil nga doon sa i-feature nating tindahan ng SSL 888. Napaka-importanting malaman ninyo na kung saan meron kayong mabibilhan ng mga murang pyesa ng motor. Kasi karamihan sa mga nanonood naman sa atin is nagmomotor, or yung iba naman kahit wala pa silang motor, balak bumili ng motor. So may kahit pa paano na itulong din ako sa inyo na makahanap ng mga murang pyesa. Kasi ang pyesa ng motor, gusto mo tindi, masisira yan. Sa pagdating ng araw na nasira yan, saka tatakbo, di ba? Eto na yung Santa Rita, oh. Pagka minsan punta tayo dyan, meron nag-invite sa akin eh. Sarap bumiyahe gamit ng sniper. Woo! Ang layo pa nito. Kaya ng sniper mag-maintain speed ng 105 nang hindi siya super stress. Nasa 7,500 RPM siya at 103 kilometers per hour. Base sa nararamdaman at naririnig ko, hindi stress yung makina eh, kaya mong ibabat ng ganyan hanggang makarating ka. Sa mga ibang motor ko na maliliit noon, yung ganitong takbuhan, iyak na iyak talaga yung makina. Lalo yung mga Mio Sporty, yung carburetor pa, alam ko 110 lang yun eh. Ayun, maintaining lang niya 90 ganon. Pero dito, diba 105 yun oh. Oh, nandito na tayo sa Dinalupian, Bataan. Pag diniretso mo yan papunta ng Olongapo, eh dito naman papuntang Ibaan. Kapag pupunta sa SSL 888 Bataan branch, ang i-search nyo lang yung pangalan ng tindahan, SSL 888 Abukay, Bataan. From doon sa kanto na yon ng Dinalupihan, 19 kilometers away yung layo niya, bandang kaliwa kung towards ka ng Bataan. At kung nakakotse ka naman, dito ka lalabas sa Dinalupihan Tollgate. Ayan, dyan ka mag-exit at dyan ka rin papasok kung sakali mang babalik ka ng Pampanga or somewhere else. Basta ako naglo-local road lang. Gusto ko lang ipakita kung saan banda yung tindahan. Alam nyo ang kinagandahan sa tindahan na to, kahit hindi ka mag-wholesale sa kanila, mura na yung pesa talaga. Natutuwa ako kasi paulit-ulit ko siyang sinasabi, kasi nga napakakonti lang ng tindahan na ganyan. Yung andami nilang available parts, yung bestseller ha, hindi yung pang setup ha, yung pang replacement parts na ang mura talaga. Yung pag tinignan mo yung tindahan nila, akala mo ang mamahal ng bilihin, yung parang kailangan mag-wholesale ka talaga na bongga. Pero kahit pa isa-isa, pwede. At kahit nung ako ay may small bike pa, na hindi pa ako big bike rider, no, wala akong pambili nun eh. Sa SSL talaga ako bumibili nun. Ang alam ko, Moto1 pa yung tindahan na pinagbilhan ko nun eh. Ngayon kasi ang main office nila ay sa San Fernando. Ayan na yung signage. So 2 kilometers na lang, Abukay na. And from here hanggang dun sa tindahan is 6.6 kilometers. Madali lang siyang puntahan talaga eh, no? At buti naman sa mga shops nila, tabing highway lang. O ito nga pala yung speed limit dito, oh. Private vehicle, oh. Trailer truck 50 lang, oh. Motorsiklo 60 lang. Grabe, pang break-in yung speed nila. So kung ayaw mo palang humataw tapos for break-in, pwede ka dito 60 lang. Mukhang eto na yung SSL. Kagaya din sa Pangasinan eh, no? Katabi rin siya ng Honda. Ayan, ang laki ng signage nila, oh. Yung mga products na tinitinda nila nandyan. Meron din silang Zeneos, Shell Advance, di ba? Sa itsura pa lang signage niya, akala mo ang mahal niya, pero pag pumasok ka, mura-mura lang pala. Ang gusto ko dito yung mga gulong nila eh, ang mura eh, no? Tapos may nagme-mekaniko din sila dito. Okay, so hindi pala siya sa ground floor eh, no? Sa second floor pala siya. Oh, oh yun oh. Wow, ang laki oh. Wow. Ah, may pa-raffle din sila oh. Ngayon ko lang nakita to oh. May drop box dito. Ito yung mga pwede mong mapalanunan, no? Ang laki ng tindahan dito sa Bataan. Ay, yung mga pyesa oh. So dapat pag pupunta kayo dito,
alam nyo na yung bibili nyo kasi sobrang dami ng pagpipilian. Nakakalito, tsaka minsan napapasobra yung gastos kasi ang dami mong nakikita puro mura no. Okay, nakapag-vlog din sa SSL no. Sa mga gusto makapanood, ayan, i-upload na lang natin sa Facebook. Bye bye na, bye bye. Thank you, malayo-layo pa. Thank you sir. Bye bye. Ingat po. Chep, bye bye. Ayan, at iikot pa kasi tayo. Malayo-layo pa ang biyahe natin. Nice. Nakarating ako dito from Pampanga, 1 bar lang nabawas. Ngayon naman natin masusubukan ang sniper sa Corbadahan. Iikot tayo sa Maribeles, tapos lasat tayo ng Subic. Ay, ang ganda. Parang nung pumunta kami ng Laguna, gantong ganto rin no. So ayun yung Mount Samat, yung cross na yun. Alam mo, liit no. Tapos tayo ngayon, didiretso yun to, tapos iikot pa ganon. So pupunta natin yung mga bundok na yun. Diyan tayo iikot. Ang napansin ko sa mga motor ngayon na hindi big bike, na hahabol na nila paunti-unti yung mga features na makikita lamang sa mga mamahaling big bikes. Like itong sniper, naglabas na sila ng ABS version, pero ang tagal ng panahon na walang ABS, di ba? Tapos naka-sleeper clutch na siya, kaya kapag nagda-downshift ka or nag-engine brake, hindi ka masusubsob, no? And soon, ako nafe-feel ko na magkakaroon din ng traction control ang mga sniper na yun, no? Tapos ang nakakatuwa pa, may BBA yung sniper, ano? Pagka lumagpas ka na ng, let's say 7,500, lalabas yung BBA, biglang gagaan yung motor eh. Kala mo hirap siya from 5,000 to 7,000 RPM pagpaangat eh, no? Pagdapo ng 7.5, ayun, biglang naggigil yung makina. Kaya pagpasok ng 6 gear, ang bilis. Maganda yung performance ng sniper sa cornering eh, no? Oo. Sa ilang oras na rin ako bumabiyahe, hindi pa ako pagod, although bugbog talaga yung katawan ko sa hangin. Ang kinagandahan pa sa sniper, kahit hindi siya naka ride by wire, ang gaan ikutin ng kanyang throttle, no? Siguro dahil bago, tingnan natin kapag naluma na kung bago siya. Marami ako nakikita ng naka white t-shirt, mukhang uniform nila to. Ito yung mga nag-o-offer ng sabon, diba? Yan yung offer nila, special limited offer only, buy 4 take 2 and more, only 298, free discount demo. May DTI pa silang naka ano, ewan ko lang kung pasado sa DTI yan ha, hindi ko alam, pero nilagay nila dyan eh. Detergent powder washing soap, retail or wholesale, 25 to 30 kilos. Ayun, okay naman yung offer nila eh. Pili ka ng 4, meron kang 2, okay, so 298 lang yan, no? Pero may yung detail, meron din yan talaga. Approve naman yan, okay. May discount pa po yan. May discount pa. Yung brand niya is McClean and Everfresh detergent powder. Free discount lang po siya. Okay. Senior po, tas PW. Yun ang maganda, no? Pero pagka rider, wala. Hindi, depende sa ano sir, itsura, kung maraming pera. Sige, salamat ha. Sige. Ingat po, ingat. Nasa Maribeles, Bataan na tayo. Ala, ang ganda pala dito eh. Oh. Maganda rin yung road, medyo makipot lang, tsaka makikipot din yung Corbada. Pero sa bus okay lang eh, oh. Diba? Meron din siyang Corbada na parang sa Olongapo rin, oh. Ganyan, oh. Mga siko. Malaking bagay din na meron siyang sleeper clutch, kasi pag magda-downshift tayo dito, hindi pwedeng agad mag-i-impact yung gulong mo sa likod. Kailangan smooth lang siyang magda-downshift para hindi dumulas yung likod mo, dahil pag dumulas na siya, magtutuloy-tuloy siyang dudulas eh. Kailangan yung smooth lang yung pagbagal niya. Parang ganyan, no? Oh. Diba? Yan ang kinagandahan pag may ABS, confident ka. Yung confident ko sa pagra-ride gamit ng mga big bikes ko, na-apply ko na rin dito. Yun nga lang, medyo manipis lang ng konti yung gulong niya, no? Hindi ako madalas sa Maribeles, Bataan, pero ang ganda pala talaga ng view. Ano kaya yung nasa baba, no? Parang factory. Ang ganda ng roads nila dito. Tapos yung bakod ng mga kalsada, sementado, talagang hindi ka malalaglag eh, no? Ayan, magda-downshift tayo dyan, ha? Ayun, oh. Ang ganda lang ng pasok ng low gear eh. Ang nakikita ko lang problema sa makina,
ng sniper kung ikukumpara natin sa Raider no? Kaya siguro napag-iiwanan siya in terms of power is dahil dito sa BBA niya, kasi nag-activate lang yung BBA niya sa 7,500 RPM. Ngayon kapag sinasaksak kasi natin ng 6 gear, mawawala siya sa 7,500 eh, kaya babalik na naman siya sa hindi naka BBA. Malakas ang sniper kapag naka-activate yung nakalabas yung BBA niyang ganyan eh, no? Kaya pagdating sa 6 gear, akala mo naglalata na yung makina. Ang layo nang napuntahan ko, 2.8 liters lang yung kinonsumo niya, 169 pesos lang. Kung sa Z1000 to, siguro 500 na yung binayaran ko sa gas station. Eto, papunta na to sa Zigzagan, no? Yung mga tao dito talagang sanay na sa kurbadahan na kalsada. Isa nga pala sa reason kung bakit ginawa ko tong ride na to is after this vlog, kasi makikita nyo na yung Albay Loop namin. So part ito ng practice ba, at para pagdating sa long ride hindi mabigla yung katawan ko. Lagi naman pag meron akong event na a-attendan, lalo't pag long ride dyan, magpa-practice talaga ako. Pilitin ko talagang pagurin muna yung sarili ko bago ako sumali dun sa event na like itong loop nga na to. Eh Z1 naman yung gagamitin ko sa Albay Loop, kaya hindi naman ako mabibigla dun sa performance ng motor. Dito maganda na yung kurbadahan, oh. Grabe. Nakakapanigas eh, no? Mabuhangin lang ngayon kasi ang dami nilang ginagawa eh. Pero ang payapa ng kalsada. Wow! Ang ganda, oh. Yun pa, oh. Ang ganda sanang i-drone shot neto, no? Wala lang akong dala eh. Ay, ang ganda, oh. Wow, di ba? Grabe, ang ganda nga. Tignan nyo gaano katahimik, oh. Solid, walang tao dito. Sa Marilake or sa Tanay Rizal na roads, marami pang mga dumadaan eh, pero dito wala. Wow! Grabe yung bundok banda doon. Eto pa, oh. Mukhang gumawa sila ng shortcut eh, no? Ah, rotonda to. Galing, ha? Game, no clutch muna tayo. Iyak na iyak si Sniper. Sumayad yung footpeg.
sarap mag-ride dito, grabe. Nagpapabomba sila, sniper lang dala ko. Okay, nakalabas na ako dun sa Zigzaga. Nandito na ako sa highway nila, oh. Ayan, dala-diretso na lang yan. Okay. Eto, ano to, parang syudad na eh. Parang town na nila. Kaya madami ng mga sasakyan ng tao. Nakakapanibago, di ba? Pinunit natin yung Zigzag sa Maribeles. Wala ka tao-tao. Yun yung mga nature tripping na gusto ko. Yun, malapit pa yun sa Pampanga ha. So just imagine kung bandang norte na yan, mga Pagudpod, ganyan. Hindi ubra yung sniper natin kasi ang layo eh. Dapat makapag-expressway tayo para mabilis. Kasi i-feature natin doon yung pinaka lugar na yun. Kumbaga kung saan tayo pupunta, yun ang number 1 baga climax ng movie, ganon. Kaya dapat expressway legal. Kaya yun, abang-abang tayo dun sa bagong i-release ng QJ Motor. Kasi yung mga motor nila mura lang. So naghahanap ako yung di naman mahal na bike, yung kaya niya akong dalhin sa nature tripping na dumadaan sa expressway, ganon, tapos komportable. So abangan nyo lang yan. By September, ayan, mag-i-release tayo ng bagong motor na pang adventure. Kasi ako rin mismo eh, gusto kong puntahan yung mga magagandang lugar, like yung sa Maribeles, di ba? Sipin niyo yun, ganun pala yung tsura doon, nakakatakot din. Alright, nandito na ako sa Pilar, Bataan. Dito yung madalas pinapasukan ng mga gustong pumunta sa Mount Samat. Ayun, nadaanan ko yung kanto ng Mount Samat. Compute natin yung total travel time natin. Umalis tayo ng 1:00 sa Pampanga. So 5:30 na, nandito pa tayo sa Pilar. Siguro mga 6:30 nasa Pampanga na ako or less. And then ang tinravel natin from Pampanga hanggang dito sa Pilar, nag round trip tayo sa Maribeles, nasa 175 kilometers ang tinakbo natin. Siguro pagdating natin ng Pampanga nasa 210 na yan. So ito naman yung kondisyon ng ating gulong. Okay, so may natitira pang hindi nagasgasa, no? Ganyan lang, chicken strip. Dito sa kaliwa mas manipis kasi mas magaling akong bumangking sa kaliwa eh, no? Tsaka mas kita kasi yung kalsada kapag kaliwa yung corner. Ayan, spaghetti stripe. Sa harapan naman, ganun din, mas manipis yung dito dahil nga sa cornering, no? Pero at least, di ba, masubukan natin yung gulong. Ano ba yung brand nito? Ah, IRC pala to, no? Maganda pala siya eh. Hindi naman ako dumulas, pero mas okay siguro kung Pirelli, no? And then, simula nung last tayong nagpagas, full tank pa rin ng sniper. Grabe, ang laki ng natipid ko sa travel natin yun. Alright, balik na ulit tayo ng Pampanga. At pansamantala dito muna tatapusin ang ating vlog. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-ikot ng Maribeles. Grabe, ang layo pala nun, pero maganda. Suggest na lang kayo guys kung saan magandang dalhin ulit ang sniper natin. Although meron tayong parating na bagong motor ngayong September. Comment na lang. At ayun, paalam muna. See you next vlog. Paano tayo bobomba? Read for speed. Stock pipe eh.